Senate President Chis Escudero has called out Senate Minority Leader Tito Soto for expressing support for amending the 1987 Constitution if the Supreme Court upholds its ruling on Vice President Sara Duterte's impeachment case. In a social media post, Escudero suggested that Soto appeared to be siding with the House of Representatives, adding the hashtag, "The Senate is not your playground." Soto later clarified that he would only support charter change if the Supreme Court rejects the impeachment case despite the House's appeal. He stressed that his loyalty remains firmly with the Constitution. Now, to share insights regarding this issue and other matters, we are joined by former Senator Antonio Trillanes IV. Good morning, Sen, and thank you very much for joining us. Good morning, Diego and Miss Angela. Okay, Sen, daming issue, no? Pero magsimula tayo po sa nangyaring impeachment, yung pag-archive ng impeachment. Ano po ang take nyo sa decision ng Senado regarding this? Ang bottom line dito, the impeachment case is still alive. So it boils down to the decision of the Supreme Court at this point. Ang difference kasi nung pag-archive at doon sa pag-table is pag naka-table, hindi na kailangan ng motion to bring it out again. Ang concern kasi nila Senate Minority Leader Soto is pagka nag-archive kasi, pwede pa rin ma-overrule ng majority yon kung may motion to revive it or take it out of the archive. But I think pagka naman nag-reverse na yung Supreme Court, untenable na yung position ng mga anti-impeachment senators kasi sinabi nila they will follow the Supreme Court, they should follow the Supreme Court. But the question there, Senator, let's say hypothetically, nag-reverse nga yung ruling ng Supreme Court. So what happens now there? Will the Senate, should the Senate follow yung Constitution that's saying forthwith, proceed na kaagad? O kailangan pa nila sundin yung, pagbotohan na i-open yung in-archive or retrieve yung in-archive na impeachment case? It will have to go through that process kasi na-archive siya. So kailangan merong mag-motion sa any senator to take it out of the archive para mabalik siya sa table. So that would require a majority of the senators. So ganun talaga yung proseso eh. Kahit na i-compel yung ng Supreme Court na forthwith mag-trial kayo, the senators will have to go through that process pa rin. Pero nakita ko naman, ano lang yon, procedural na yun at that point. Kasi hindi na sila pwede magmatigas doon dahil yun na may decision na yung Supreme Court. Senator Trillanes, may mga iba-ibang kasi interpretation then regards sa tabling. Parang I think it was retired Justice Ascuna was saying, mas okay na rin daw ang archive. Ang problema daw sa tabling of the motion is baka anytime may isang senador daw isipin na, teka lang, naka-table to, tatawag ako ng motion to dismiss. Kaysa pag naka-archive, hindi na pwede gawin yun. Theoretically pwede yun, pero na-exhaust na nila yung debate doon eh. Kung nanaig yung pagte-table, ibig sabihin nun, yung argumento ng mga for archiving of the impeachment case, natalo na yon. So, ano naman yon? Magiging impertinente ka na tao ka ini-insist mo yon on every moment or every opportunity you get. So palagay ko hindi naman 'yun ang issue. Pero kung naka-table kasi 'yan, ilalabas na, mas madaling ilabas. Pero sabi ko man, ano lang ito parang procedural lang 'tong pinag-uusapan. Ang bottom line, everything now is in the hands of the Supreme Court.
Yes. So, abangan natin yan. Speaking of the Supreme Court, Senator, historically, no, and sa iyong interpretasyon na sa mga pangyayari, ano po ang tingin yung chances na either ma-overturn to or ma-uphold ang decision ng Supreme Court? Historically, yung Supreme Court, nag-dig in yan sila doon sa kanilang previous decision. Except kung factual error ang basis ng kanilang earlier decision. Ngayon, ayaw naman nilang maging ganon kasi babasahin sila ng mga law students, mga lawyers, now and in the future. Ngayon, kung palpak yung naging decision nila based on a factual error, hindi naman kaya rin ng kanilang ego yon o pride nila yon. So, they may correct it. Pero ngayon, we're getting information na baka itong si Justice Leonen maghahanap ng ibang lusot. Ang nababalitaan kami na ang tinitignan niya is yung House daw ay hindi sinunod yung kanilang sariling internal rules. Pero ang problema nun, hindi kasi yun ang role ng Supreme Court. Sa kanila lang, ang role nila is kung hindi sinunod ng House of Representatives yung kanilang constitutional mandate. That's right. Yung 10 session days na referral at yung once a year na ban. Ito, yung internal rules ng House kasi pwedeng wini-waive yan by the majority anytime. Tapos, ang nakalagay sa Constitution, yung House ang may diskarte. Hindi mo sila pwede pakialaman kung paano yung proseso nila. They can do away with the rules, they can suspend it. Pero bottom line, sinunod nila yung kanilang constitutional mandate. Okay, so Senator, I was wondering if you were able to read the SC ruling, and do you also believe, like the other legal luminaries have said, that the ruling is based on factual errors? Yes, nabasa po natin yan. In fact, nabasa natin yan even before nagkaroon ng ng promulgation nung that Friday before the SONA. Right. So, and doon pa lang kita natin, hindi nila kinonsider yung answer ng House of Representatives. And yun na nga ang point nun, kaya nyo sila hiningan ng mga detalye na gano'n para maging solid yung magiging desisyon nyo. Pero obviously, hindi ipinasok yun. Ang naging basis nila was the ABS-CBN article na kinorek pa. Kinorek naman ng ABS-CBN. Nasabi nila walang plenary vote, pero in fact, it said in their report that there's a plenary vote. Yes. Oo. Why do you think, Senator, dinisregard or not disregard, pero hindi tinignan ng Supreme Court ang sagot ng House? Well, kasi historically, they look at all angles, no? Especially with something this important. For example, yung explain ni Senator Tito Soto, yung interpretation ng CND adjournment versus a regular adjournment. Medyo critical din yon. Yes. Marami, no? Maraming mga nakitang factual errors. Ngayon, yung motivation dito, ngayon, highly suspicious. Kaya nga, di ba, may mga iba't ibang mga sektor na nagsasabi na hindi House of Representatives ang nag-violate ng Constitution dito. Ngayon, itong Supreme Court ang nagba-violate ng kanilang constitutional mandate. Di ba? To just check yung mga nagba-violate ng Constitution. Sila yung nag-overreach dito. And they are committing actually an impeachable offense dito sa kung i-affirm nila yung decision nila. I want to go back to what you said earlier, Senator. You said baka humanap ng palusot ang Supreme Court
dahil nga if ever baka hindi sila mag-reverse ng kanilang ruling, and you had information na hahanap po sila ng dahilan nila to uphold their ruling. Justice Linen. Their ruling. Yes. Yes. Can we expound ganun na this nga yung information po? ginagawa ngayon kasi they want this decision to be accepted by the legal community. Kasi mahirap na maggumawa sila ng Supreme Court decision na talagang isusuka ng legal community. At sabi ko nga, hindi lang ito ganyan. This is actually an impeachable offense. Yung magdagawa sila ng panibagong mga proseso na hindi nakasaad sa Constitution, violation yon. Ngayon, pwede silang ipatawag dito. Kaya mabigat itong gagawin nila. I think si Justice Leonen, naghahanap pa siya ng siguro, ng possible way para ma-justify yung earlier decision niya. Pero talagang factual error yung yung basis Okay. Senator, when you spoke to, I think the other day, si retired Justice Carpio, sinasabi niya, very similar sa sinabi mo, pero parang ang sinabi niya kasi medyong glaring na ang error. Pag glaring kasi ang error, usually, ang ugali ng isang justice, pag hindi mo maipagtanggol ang sarili mo, may reverse the decision. Usually, yung non-reversal is pag merong defendable pa daw ang position. Ang tanong dito, Senator, he also mentioned, si retired justice, the use of the ombudsman in case the Supreme Court upholds its decision, pwede daw dumaan sa ombudsman to either take a look at what they did or to take a look at VP Sara's case as well. Do you think option to in case na ma-hold yung decision ng Supreme Court? Are you referring to making officials Sara Duterte accountable via the ombudsman? Yes, and also po, also how to overall to use the ombudsman po to investigate the entire process. Well, pwede siguro yan, pero remember, wala pa nga tayong ombudsman. Correct. Magko-convene pa lang yung JBC by September. So that may take several more months. Baka by then, ready to file the next one na tayo, which is February. At yun na nga yung pointlessness nitong exercise nito ni Justice Leonen. Kasi if the idea is to do everything to block this impeachment now, 6 months from now, pwede na ulit mag-refile Kahit yung sinabi nilang proseso na kailangan mag-investigate sa Justice Committee, etc., gagawin niya ng House. A determined House of Representatives will still go through that process. At yun lang. So, uulitin, why prolong the agony? Lalo pang magkakos ng instability yan. Kung ginawa mo na ngayon, tapos gagawin mo ulit, so it's pointless. Tapos ini-expose pa nila yung sarili nila sa pagiging, baka ma-impeach din sila dito at iimbestigahan itong proseso na sinasabi niya. Kailan mo ginawa itong decision na ito? Kailan nyo i-distribute? Kailan nyo binasa? Kasi bagyo ito nung nangyari ito. Yeah. Walang pasok pero talagang pinilit para pumasok. Tapos, imbis na mag-deliberate sila nung araw na yon, diretso na, promulgation. Tapos talagang weekend pa, Senator. Weekend of the SONA. Highly suspicious. Oo. Yeah. Alright, so before we move on to the next topic, Senator, I would like to ask also about your comment regarding this recent trade barbs po ng dalawa sa Senado po, ang inyo pong former colleagues, Senator Chis Escudero at saka si Senator Tito Sotto, when in fact po sinasabi ni Senator Tito Sotto that he's open to open nga pong usapin itong constitutional amendments dahil nga daw dito sa nangyaring recent ruling. And sinabi po ni Senator Chis Escudero, kumbaga parang Senate is not your playground at parang pinapakita daw po na nagsaside si Senator Tito Sotto sa House of Representatives. Alam nyo, yung ganyan na mga debate, exchanges na mga arguments, natural naman yan sa Senado. That's in fact
that was how the institution was designed para sa mga ganyan. Pero kailangan lang yung ibang medyo hindi na dapat nandoon sa plenary dinidiscuss, pwede yan sa caucus dinidiscuss. Pero ngayon parang medyo may mga pinaguhugutan sila, ano lang, alam nyo, si Senator Soto naman, he knows his parliamentary rules, kasi yan yung, I view him as the best parliamentarian in the Senate. Not only now, but even nung nandoon ako, kasi talagang ginamay niya yan yung rules. Si Senate President Chis Escudero din naman, ano rin yan, intelihenteng tao yan, at Senate President siya. So alam din niya yung limits niya. So tignan natin kung lalagpas sila dun sa mga limits na dinidefine nung rules of parliament. So interesting lang, but yun, I hope it stays that way. Senator Trillanes, I want to also talk about yung, another topic, yung recent na sinabi niyo po about, I think it was Senator Bam Aquino, parang gusto niya sana i-defer yung pag-arrest dahil malapit ang eleksyon, i-delay yung pag-arrest dahil malapit ang eleksyon, at sa pagiging malapit daw ni former VP Leni kay Vice President Sara Duterte, which was, according to Attorney Barry Gutierrez and Congresswoman Laila de Lima, medyong hindi daw totoo yun. Ano po ang komento nyo dito? Alam nyo, wala naman sila doon, di ba? In fact, hindi naman dininay ni Senator Bam di ba? So, kung wala kayo doon, huwag kayong mag-abogado. Di ba? Just get out of the way. Ngayon, ang konteksto naman diyan kasi is, I was asked kung sino ba ang magandang kandidato for president ng yung pink movement, sabihin na natin, sa 2028, kung pananagutin yung mga Duterte. At sabi ko, merong 3 kandidato ang pink, si Senator Bam, si VP Leni, at si Senator Risa. Yes. Pero kung ang criterion ay pananagutin yung mga Duterte, I will have to rule out sina Senator Bam at sina VP Leni, hindi dahil sa hindi sila magagaling na public servants, magagaling sila, they will be good presidents under peaceful conditions. Pero kung ang batayan pananagutin yung mga Duterte, si Senator Risa yon kasi tumitindig siya. And besides kaibigan ni VP Leni si Sara Duterte, at sabi ko pwede niyong i-google yan. Alam ko yan, no? Kaya nga wala siyang komentaryo about the impeachment ni Sara, even up to this point na kahit sinong Juan de la Cruz may opinion dyan, siya wala. So, yun na yun. I stated my case. Buti malinaw yan, Senator. Pero yung kay Senator Bam, ano po yung konteksto dyan? Ba't tumawag po siya sa inyo at tinatanong kung paano ipa-delay yung pag-aresto dahil sa eleksyon? Hindi naman, meeting ito meeting namin ng mga oposisyon. Concerned siya na baka makaapekto daw sa kanila. Sabi ko, unang-una, wala akong kapangyarihan para pigilan yan. Pangalawa, mas bubuti nyo pa yan. And in the end, di ba, mas kinabuti nga nila. So, yun lang naman yung episode na yun. Sabi ko, might as well ask him kung totoo nangyari yan o hindi. Yun kasi, may mga, ang ginagawa, may tagapagtanggol Ano ba to? Hindi ba nila, wala ba silang boses? Di ba? Yung iba nag-overreact. Relax lang kayo, hindi naman madi-divide yung pink movement. Kasi itong pagpili ngayon, kung sino bang pinakamagaling na kandidato, ngayon lang yan. Pero pag nakapili na, kung si Senator Risa yan, hindi naman tatakbo pa rin sina VP Leni So lahat yun magsusolidify. Yun lang po yan. So far po, as of this time, former Senator, ang inyo pong nakikita, maraming porsyento na inyo pong susuportahan ay si Senator Risa Hontiveros if ever siya po ay kumandidato sa 2028 elections. Tama po ba?
Yes, especially ngayon na nagpipilian, ako, tinutulak ko po si Senator Risa because anya na nakikita natin on full display kung paano siya manindigan, paano niya ipaglaban yung mga naaapi, kung anong champion siya ng good governance. Maliwanag ang pagpipilian. Kaya nga sabi ko, I will do everything I can to influence yung mga iba't ibang taga-pink movement na suportahan na si Senator Risa kasi ito na imbis na mag-aantay tayo ulit kung kailan mag-decide si VP Leni, kung ano ba, magsasabak sa national. Pero I won't even wait for that. In fact, sinasabi ko nga, ang kalaban ngayon ay yung mga Duterte. So kung sino yung makakapagpigil sa pagbalik sa pwesto ng mga Duterte, yun ang dapat natin. Hindi pwede yun kasi kaibigan nila Kaibigan nila. So I'm out, Kako. Right. But what do you have to say to those people who are accusing you for alleging na gumagawa lang po kayo ng issue dito? If you really like Senator Risa Ontiveros, just push for her, pero wag na daw po kayo gumawa ng issue regarding the friendship of Mayor Leni Robredo and Vice President Sara Duterte. Kagaya nga po nung nasabi ko kanina, Miss Angela, natanong po ako ng media. Tinanong po ako din nung sa vlog ni Christian Esguerra. Right. And I responded. Ganun naman po yun. Hindi naman paninira. In fact, yung sinabi ko ngayon sa inyo, hindi naman yun paninira. I'm just relating or stating a fact na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Pwede pong i-google yan. Meron pong mga video dyan. Sila pong mismo ang nag-aano. At recently, itong hinost ni VP Leni si Sara sa bahay niya. Di ba? You don't do that kung kalaban mo yun. Tapos ngayon, hanggang ngayon, wala pang komentaryo si VP Leni dun sa impeachment ni Sara. So, ito yung mga pruweba ko para patunayan na magkaibigan nga sila. So hindi ito paninira, hindi rin ito pagdi-divide kasi nga sabi ko, pagka tumakbo si Senator Risa, hindi natatakbo yan sila VP Leni at sila BAM. Magsusuportahan yan. So, andito tayo sa proseso ng pilian. Mag-ano tayo, i-compare natin kung sino yung pinakamagaling. Ando doon po yun. So, okay, just to expand lang po your answer, Senator, may nakita din po kasi ako dito na article from another newspaper 10 years ago stating what you've mentioned, yung Leni and Sara Duterte friendship beyond politics. So, aside from this and other videos that you said available on social media or Google, meron pa po ba tayong pagbabasihan ng ating sinasabi yung deeper friendship ng dalawa? Ito nga, yung last year, sinight ko, di ba? Hinost niya doon sa bahay nila. Yun. Pangalawa, itong hindi niya pagkomentaryo dito sa impeachment case. Kasi nga naman dito, 'di ba, kaibigan mo bakit mo didiinan? Iyan 'yun. Ano pa bang pruwebang kailangan po natin? At diyan mismo sa article na 'yan, do sa video na 'yon, maliwanag, 'di ba? So sabi ko, hindi naman natin that doesn't make her a bad person by being friends to Sara Duterte, pero teka muna, sa akin it's a red line. Hindi ka pwedeng ngayon na hindi ka pwedeng itutulak ko na kandidato ng pagkapangulo kung kaibigan mo itong mga nagsisira ng ating bansa. Yes. Yun. Okay. Senator, on another note, of course, nandito kayo and I have to ask you about the ICC kasi last time we talked and we also talked to Attorney Conti, ang sinasabing timeline aside from yung September na yung presentation kay Pangulong Duterte, former president, we also have yung supposedly na malapit na daw si Senator Bato with regards sa warrant of arrest. Ano po ang balita nyo? Base po sa mga impormasyon na nakakalap natin, ano pa yan? Mga ilang buwan pa. Ang earliest siguro would be late this year or baka umabot first quarter of next year. Yun yung nakakalap nating balita para sa 2 o 3 pang mai-issuehan ng warrant.
And sino po yung possible na dalawa or tatlo pang tinitignan natin? Nakikita ko sa ngayon or nababalitaan ko is si Bato at si Bongo. Nabanggit din po kasi Senator I think si former Chief General Albayalde. Probably, pero kaya nga 2 or 3. Hindi ko lang mas ma-pinpoint pa kung sino yung pangatlo. Okay. Oo. Alright, taking this opportunity na rin, Senator, to ask you regarding the flood control projects issue. Kahapon po nagkaroon ng press conference si Pangulong Bongbong Marcos at ni-reveal niya po doon yung ibang mga initial review po nila doon sa mga flood control projects in his administration, at nakita nga po natin bilyon-bilyon yung mga ginagastos pero napupunta lamang sa mga piling mga contractors at yun nga po substandard or minsan wala pa talaga yung mga flood control projects na yon. What do you have to say to that, and do you also think that ito na nga talaga daw yung sinasabi nila ang era natin of truth, transparency and accountability? Do you believe that, Senator? Well, itong pagpresenta nitong mga contractors na ito, this is a huge step. Kasi dati ilang taon nang nangyayari ang mga yan, pero this is the first time. And coming from a sitting president, malaking bagay yan. It's a signal sa buong bureaucracy na tapos na yung mga ganyang panahon. Kaya ngayon, kung ikaw kontratista ka at nag-iisip ka ng ghost project, tapos ikaw congressman o senador, yan, nalalagay kayo sa alanganin dyan. At tama lang, kasi alam nyo, sayang yung pondo ng gobyerno trillions na yung nabubulsa rito, at kung ano-ano kung ilan lang silang nakikinabang nito instead na yung mga kababayan nating nangangailangan. And lastly po, Senator, during your time as a senator, did you also encounter some of these problems, yung mga allegations about mga contractors na to? Can you also share it with us? Just like Mayor Magalong, na sinasabi niya po may talagang scheme na nangyayari sa loob sa pag-aayos ng budget natin. Nung panahon ko kasi, kadalasan, naman ako zero budget ako, no? Especially nung panahon ni Duterte. So, wala naman ako na-encounter na ganyan. Tapos doon naman sa panahon ni President Aquino, nilagay ko sa mga ospital, barracks, mga eskwelahan, lahat ng aking budget. At kaya nga, nung kinalkalyan nila Duterte, wala naman silang nakitang anomalous. So siguro alam ng mga kontratista na they cannot deal with me along those lines. Kaya hindi na sila siguro sinubukan. Alright, with that, muli maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Antonio Trillanes IV. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Medyo mabigat yun, yung kay Justice Leonen daw na naghahanap ng paraan na i-uphold yung decision. Exercise, may may information na sa Supreme Court might uphold its ruling, and Justice Leonen is looking for a way daw to do it. That's according to former Senator Antonio Trillanes IV.